Halos wala na raw matira sa buwan ng sweldo ng ilang guro sa dami ng bayaring kinakaltas sa kanilang sahod. Kabilang na riyan ang buwis na mas mataas pa raw kaysa sa binabayaran ng self-employed at professionals. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, ayon sa BIR, mas malaki pa raw yung tax na binabayaran ng mga government workers katulad ng mga guro kesa dun sa mga self-employed professionals. At ayon sa BIR, dun sa aabot sa 2 milyong nakarehistro na mga profesional ay wala pang kalahating milyon yung nagbabayad ng kanilang tax. 24 na taon ang ipinuhunan ng gurong si Lido Naputo bago niya marating ang ranggong Master Teacher 2, ang pinakamataas na pwesto para sa isang elementary school teacher. Pero kahit tumaas ang sweldo niya dahil dito, kasabay naman yan ang mataas niyang income tax. Lampas 4,000 piso buwan-buwan ang income tax niyang otomatikong binabawas sa sweldo. Sa isang taon, aabot ito sa kulang-kulang 50,000. Malayo-layo na rin ang mararating kung tutuusin. Dapat gamitin na namin ito pambili ng ulam. Pambili ng pagkain araw-araw. Kaysa kakaltasan pa kami ng ganitong deduction. Samantala, ang guro, ang laki ng hirap sa pagtuturo sa mga bata. Bukod sa tax, bawas sweldo rin ang iba pang bayarin katulad ng GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, bukod pa mga pambayad utang. Kaya ang ending, buwan-buwan, 4,000 piso ang kanyang net pay. Aminado ang BIR, mas mataas nga raw ang binabayaran tax sa mga nagtatrabaho sa gobyerno tulad ng mga guro kesa sa mga self-employed na individual at mga professional. Ako, mas malaki binayaran ko kaysa yun sa binayaran ng ibang abogado. When you say self-employed, we talked about sole proprietor, yung mga may negosyo na sila lang ang individual lang ang may-ari. Yung mga doktor, mga dentista, mga architect, mga engineer, na nagpa-practice ng sarili nila, Sabi ng BIR, may nakaregister sa kanilang halos 2 milyong self-employed at professionals, pero ang mga nagbabayad ng tax, wala pang kalahating milyon. At kung sisingilin daw mga ito, makakakuha ang BIR ng 300 bilyong pisong karagdagang tax. Sabi ng BIR, batid nila ang mga hokus-pokus ng mga tumatakas sa obligasyon sa pagbabayad ng tax. Yung trick dyan, bababain niya yung revenue niya, hindi niya lahat i-report. Yung another trick niya, yung expense niya, tataasin niya. Yung lahat na expense, pati expense ng bahay niya, nilagay niya dyan. Ang gurong si Naputo, napapakamot na lamang ng ulo sa racket na ito. Dapat silang kaltasan ng malaking BIR tax, hindi silang nakakakita ng malaking income. The government employee are the lowest paid people. Most of our employees, the withholding tax is around 100,000+. And then you see self-employed sole proprietor who are paying taxes of 200 pesos. Sabi ng BIR, hindi na raw nila papayagan ito. Kinukumpara na nila ang listahan ng mga self-employed at professionals sa listahan ng mga ahensyang katulad ng Professional Regulatory Commission na nagsasabing may 2 milyong active na professionals at Department of Trade and Industry na nagpapakita na may aabot sa 1 milyong rehistradong micro, small and medium enterprises. Kaya ngayon pa lamang, may abiso na ang BIR lalo pat malapit na naman ang deadline ng filing ng income tax sa April 15. May time, diba, when you keep on making money, you become richer and richer, you cannot keep your assets secret. Jessica, paalaala ng BIR, April 15 yung deadline natin sa income tax at wala raw extension na ibibigay ang ahensya. Jessica? Alam mo, Joseph, sa Amerika parang ganyan din yung problema nila, Mas mataas pa yung binabayaran ng sekretarya ni Warren Buffett na tax kaysa kay Warren Buffett na isa sa mga bilyonaryo pinakamayamang tao sa buong mundo. Ganun na nga yata yung realidad. But yung BIR natin dito, nakita yung ganyan discrepancy and they're making steps na para naman ma-close yung gap ng yung binabayaran ng mga automatic deductibles na mga income tax ng mga ibang government workers, kahit yung mga nasa private sectors, doon naman sa mga self-employed professionals na nagsasarili ng kanilang negosyo, Jessica. Isa pang kailangan ipaliwanag, bakit yung mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas, yung mga nasa Forbes list, wala sa top 200 taxpayers? Yun na nga, Jessica, pero hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na tanongin itong si Commissioner Henares about that. At alam din natin na may mga ibang mga tax cases yung mga yon, but that's beside the point. We have not asked Commissioner Henares about it, so I don't think it's fair to comment on it.
In the meantime, ilang percent ang kinakaltas sa mga teacher natin, mga kawawang guro? Ay ma'am, teacher yung magulang ko, so alam ko yan. Pero dun sa case study natin ay 4,000 a month. Kung itatranslate mo yan, kung i-multiply mo yan ng 12, which is for 1 year, no, parang 48,000 plus, so 50,000 a year. So that's Yung roughly kanila- how much of their pay? 1/4? Depende ma'am kasi 30%? Ilang percent? ma'am, depende kasi yan dun. Parang sa atin na may mga salary grade Bracket. yung bracket. So, depende yan kung magkano yung kinikita ng guro. Sa kanyang level kasi, 35,000 yung income niya, 4,000 yung income tax na automatic na nawawala sa kanya. Just Nako, still a big percentage. Maraming salamat, Joseph Morong.